ang Ginoo minaa kaninyo. Banawsab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya og siya mingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang akong gihisgutan sa pag-ingon ko. May tao nga moabot sunod kanako. Apan labaw siya kanako, kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Kaniadto wala ako makaila kun kinsa siya. Apan mianhi ako nga nagbunyag pinaagi sa tubig aron pagpaila kaniya ngadto sa Israel. Kini ang pagpatuod ni Juan. Nakita ko ang espiritu na may kunsad gikan sa langit sama sa salampati og mitugdong kaniya. Wala ako makaila kaniya kaniadto. Apan ang Dios nga maoy nagsugo kanako aron pagbunyag pinagi sa tubig miingon kanako. Makita mo ang espiritu nga mokunsad og motugdon sa usa ka tawo. Siya ang magbunyag pinagi sa Espiritu Santo. Nakita ko kini og sultihan ko kamo nga siya ang anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pit Senyor. Pit Senyor. So happy fiesta na to tanan sa kapistahan sa atong Ginoo. Pero kay katikisim maning atua wanang mo dunay extension sa akong i-share ninyo. Nung isang mga buwan, may pasyente tayo. First time ko itong na-share sa inyo. 18 years old na babae, taga Buholang. No? At fully possessed talaga. Hindi partially possessed, but fully possessed. Alam nyo, inaatake sila ng itim na langgam. Ibon. Iba pala yung langgam sa sa Tagalog, no? Ang gumagapang, no? Inatake sila ng itim na ibon. Malaki na ibon. At hindi ito ordinaryong ibon. Bakit? Nanlilisik yung mata. At inaatake yung kanyang family members. At isa sa kanyang kapatid ay nakagat talaga dito sa kanyang kamay. Kasi imagine kapag may papasok na ibon sa iyong bahay, di ba, matatakot sila. And then, pilit na lalabas. Pero siya, pumasok. At inatake sila sa loob. Alam nyo, hindi lang pumasok sa bahay, pumasok din sa CR nila. At doon siya na-trap sa CR nila. Hindi na siya nakalabas. At ito yung misteryo, mga kapatid. Paano siya nakapasok sa CR? No? Close naman yung CR nila, hindi naman open. Nagtaka nga sila Pagbukas sila sa CR, nandun yung ibon. Ang laki ng ibon, nakuha nila. At dahil sa galit nila sa ibon, alam nyo, pinugutan nila ng ulo. At na-amaze na naman sila. Kahit isang tulo ng dugo, walang dugo. Nabi, no? Pwede ba yun? Walang dugo? Na-amaze sila. Na-shock sila. Dahil wala talagang tulo. Kahit tulo ng dugo, wala. Dinala nila ang langgam dito. Nakita ko, hindi ko kilala. First time ko nakita. Ganon din sila. First time nila nakita yung langgam na yon. At anong nangyari, mga kapatid? Binuksan nila. Kung sa may Tagalog o ganang tinae, bituka? Binuksan nila. Wala ding bituka. Therefore, hindi ordinaryong ibon. At pinaprocess natin sila. This coming Wednesday, pupunta ako sa bahay nila for solemn exorcism sa bahay nila at sa
ah, sa kanyang anak, babae, 18 years old. At ito yung nangyari sa deliverance prayer, mga kapatid. Ang nangyari during deliverance prayer sa babaeng ito, ito po, nawala. Wait mo na. Ito yung nangyari sa kanya. Totally possessed itong babaeng ito. Hindi po ito partially possessed. Yung mga sinishare ko sa inyo, partially possessed. Pero itong dalagitang ito, totally possessed. During sa possession sa babaeng ito doon sa bahay nila, sabi ng mga demonyo, bakit ninyo pinatay ang kasamahan namin? Tinutukan niya yung ibon. No? Bakit? At dahil dyan, kukunin namin yung inyong kapatid. So, ito yung nangyari sa... by the way, ang background muna sa dalagitang ito. So, hindi siya makatulog at may mga disturbance sa isipan niya at lagi siyang nanaginip na may gagahasa sa kanya, may gagalaw sa kanya. At meron siyang makikita, open yung psychic ability niya. Ito po ay mga engkanto. No? Dinala siya at pinakilala siya sa buong pamilya. Saan siya dinala? Dinala siya sa Tagalog ng langob, kuweba, no? So dinala siya sa kuweba at pinakilala siya, gwapo na lalaki, dinala siya doon sa kuweba. No? Ito po yung storya niya, no? And then, pagpunta nila sa bahay at sa pamilya, gusto ng pamilya na bautismuhan siya sa pangalan, hindi ni Jesucristo, sa pangalan ni Satanas. Ito po yung narration niya. And then, after that, na-feel na niya, nadamdaman na niya, may pumasok sa kanyang katawan. At ito na yung simula na mayroon siyang maririnig na mga boses. At maririnig na mga bata na naglalaro sa paligid niya. At during harassment sa dalagitang ito, magsasalita siya ng ibang lingwahe, Latin. Meron din isang pagkakataon na dinala naman siya at pinakilala naman siya ng lagi siyang pinakilala. Ito po ay spirit of incubus. No? At during deliverance, mga kapatid, ito nangyari, mga kapatid, sa deliverance. Ang biktima ay nagbago yung kanyang boses. May boses na bata, may boses na matanda, may boses ng lalaki, and then sisigaw siya ng wak, 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 kik, 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 kik. Patakdan zero niya, no? And then, extraordinary yung strength niya. Ito po yung una na deliverance sa kanya. At bakit ba nakasabi ka, Father, na total possession? Dahil tinatanong namin siya, hindi niya alam ang buong pangyayari. Total unconscious. Not half conscious. Kung half conscious ka lang, partially possessed. But not totally possessed. So, extraordinary yung strength niya. So, paragi pa rin siyang hinaharas doon sa bahay niya. So, hindi ko alam nandito pa siya. Kahapon nandito sila. Hindi ko alam nandito ba sila. Dahil ibibigay ko po sa kanya yung body and blood of Christ during communion. No? So, Satan is real. No? 18 years old.
So nabahala na po sila. So this week, pupunta ako, Merkules ng hapon, pupunta ako sa bahay nila at magsagawa ng misa. Ang dugo ni Kristo ang iaalay natin, hindi dugo ng baboy. Huy. Hindi dugo ng kambing, hindi dugo ng manok. Kundi dugo ni Kristo. Para ma-sanctify yung pamilya, para ma-sanctify yung buong property nila. No? At sinasamahan pa natin dahil yung lahat ng mga karamdaman ng dalagitang ito, walang finding sa doktor po. Galing na po sila sa doktor. Hindi naman masama pupunta sa doktor, di ba? Makatulong naman yung mga doktor sa atin. At so, na-amaze ako sa mga pangyayari, no? Posible na nahawaan siya bilang aswang. May pasyente tayo dito. Ang dami nila, higit sa 10. No? Hinawaan ng aswang. Wak, 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 wak. Din ng wak, wak, Father? Matuon na lang mo para madalita. No? Ningon ang simbahan sa Catechism of the Catholic Church 1673, the Holy Spirit gives discernment to pastors to distinguish between what is pathological and what is spiritual. Unang doon na tayo meron tayong ministry of exorcism. No? Exorcist pare. Pastor ang ginagamit dito. Hindi ito tumutukoy sa mga pastor nasa labas sa simbahan. Marami naman pastor hindi pare. Pero lahat ng pare, pastor. Naunawaan ninyo? No? Sabi ko sa homily ko dun sa... So, sino mag-determine? Ang pastor, yung pare. No? Sino yung pare na yan? Dapat exorcist. Nakatulong po yung exorcist. Wanted exorcist po. Mamaya, may 3 pari po. Nag-contact na tayo, si Father Pablo, Father Albert, Father Roque, for confession. Mamaya, after sa misa natin, no, sana po kulang yung pagpunta ninyo kung hindi kayo mangumpisal. No? Huwag nyo nang pabukasin pa. No? Ngayon na. No? Mamaya, kumukuha tayo ng pari para sa inyo. Para you will enjoy the superabundance of God's blessing through graces. So, sino ang mag-diagnose nito? Ang pari. No? Through the process of discernment given by the Holy Spirit, saan yan? In the church. Kaya nga, may ministry siya for ministry of exorcism. Dapat lahat ng diocese may center. Para may pupuntahan yung mga tao at ma-educate sila sa reality of discernment, the importance of discernment, mga kapatid. At sabi ni Saint Hildegard, sabi niya, the soul and body are woven together. When one suffers, the other is wounded. Kung ang katawan natin maposes, mag-suffer ang buong persona, buong pagkatao natin. At yun ang nangyari sa ating pasyente ngayon. At ito din yung reminder ni Saint John of the Cross sa ating lahat. Di ba nakikita nyo yung mga kapatid natin sa ibang panampalataya, laying of hands, and then murag ipatol. Nakita ninyo yun? Oh. And then, ang daming na-convert nila. Sabi ni St. John of the Cross, the devil rejoices when souls cling to extraordinary experiences instead of a humble faith. Diba? Maraming gumaling sa kanila. So, mga Katoliko, mag-attend doon. Extraordinary experiences. The devil rejoices kapag nakafocus ka sa extraordinary. Kaya nga, Jesus Himself is not identified
He never allowed to identify himself to the miracles. To the miracle of healing, to the miracle of exorcism. Sabi niya, hindi niya gusto ma-identify lang doon. Alam nyo, saan siya gusto ma-identify? He wanted to be identified to the cross, to the suffering, to his loneliness, to his abandonment, to his rejection, to his unwantedness. Di ba? Ma-amaze tayo sa, okay lang yun. Pero sana hindi mo mawala yung pain mo, yung cross mo. It will lead us to false hope. Sasabihin mo, God is good all the time. Hindi all the time. Dami mong problema eh. No? That's the reason why Jesus is identified to His miracle and to His suffering. Amen? Yan ang buhay. May low tide, may high tide. Hindi lahat high tide. Totoo, hindi. Hindi lahat umaga. May gabi din. Totoo, hindi. Di ba? So ngayon mga kapatid, mag-ingat tayo because if your mind is focused only on the miracles of the life of Jesus, is lacking, is a shallow faith. Our faith should base not on miracles. Kapag hindi magmilagrong Panginoon, mawala na yung pananampalataya mo. So our faith should be based on the life of Jesus. Not on excitement. Not on spectacle. Amen? Panghuli na punto na isi-share ko sa inyo ay patungkol